Nagbukas ang pelikula sa Bush State Prison, isang maximum level na pasilidad na matatagpuan sa timog kanlurang rehiyon ng Estados Unidos. Ito ay pinamamahalaan ng isang baluktot na warden na nagngangalang Bill Bost na kilala sa kanyang malupit at sadistikong paraan ng pakikitungo sa mga bilanggo. Isa rin siyang malupit na cannibal na laging inaabangan ang pagkonsumo ng karne ng tao. Sa pambungad na eksena, kasama niya ang kanyang accountant na si Dwight Butler, habang nanonood sila ng isang nakakatakot na pelikula na pinamagatang The Human Centipede Part 2. Pagkatapos ng pelikula, nagreklamo si Bill na ito ay napaka-boring at parang pambata, gayunpaman, ang kanyang assistant na si Daisy, ay nagsabi na gustong-gusto niya ito. Sinasabi pa nga niya na kakaiba ang pagkagusto niya sa mga ganoong pelikula. Pinagalitan siya ng malupit na warden at hinahawakan ang kanyang singit na sinasabing hindi dapat pahintulutan ang mga babae na magpahayag ng kanilang mga opinyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinatawag sina Bill at Dwight sa isang eksena kung saan ang isang bilanggo ay tila nakapatay ng isang tao. Habang naglalakad sila sa mga pasilyo, inihayag ni Dwight na ang kanilang bilangguan ay may mas mataas na krimen, mga kaso ng karahasan, pati na rin ang mga gastos sa medikal kaysa sa anumang iba pang institusyon sa sistema ng pagwawasto ng US. Binalaan niya si Bill na dapat silang kumilos upang mapabuti ang pagpapatakbo nila sa bilangguan kung hindi ay papalitan sila ng gobernador. Gayunpaman, ganap na binibaliwala ni Bill ang kanyang payo. Pagdating sa pinangyarihan ng pananakit, natuklasan nila na ang isa sa mga opisyal ng bilangguan ay sinaksak ng isang preso. Para sa gawaing ito, pinarusahan siya ni Bill sa pamamagitan ng brutal na pagtapak sa kanyang braso. Hindi siya tumitigil hanggat hindi nababali ang buto ng bilanggo. Gayunpaman, sa kabila nito, ipinangako ng preso na uulitin niya ang kanyang mga aksyon kapag gumaling na ang kanyang mga buto. Pagkatapos sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ng mga bilanggo ay nagsimulang hindi igalang siya mula sa kanilang mga selda. Nagkakaisa silang lahat sa nakakabinging ingay, sumisigaw na karapat-dapat siyang patayin dahil sa kanyang karumal-dumal na karahasan sa mga bilanggo. Nang lumakas pa ang ingay, isang galit na si Bill ang gumanti sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang baril nang walang patutunguhan. Siya rin ay sumisigaw ng buong lakas na nagsasabi na siya ay nararapat na igalang. Sa pagbabalik sa kanyang opisina, iminungkahi ni Bill ang muling pagsasagawa ng mga pamamaraan ng sinaunang pagpapahirap at inilista ang ilan sa mga ito. Ilang sandali pa, pumasok si Daisy sa silid na may dalang pakete para kay Bill, at nagtanong si Dwight tungkol sa nilalaman nito. Ibinunyag ni Bill na ito ay isang garapon ng espesyal na imported na pinatuyong papaya, na kanyang kinukonsumo para sa karagdagang lakas. Hindi nagtagal, nakatanggap si Bill ng isang nagbabantang tawag, nagbabala sa kanya na may darating na death squad para patayin siya. Dahil dito ay natarante siya, kaya dali-dali niyang nilock ang kanyang pinto at nagtago sa ilalim ng kanyang mesa. Naniniwala siya na ang tawag ay totoo sa pagkakataong ito, na nagpapahiwatig na siya ay pinagbantaan dati. Si Dwight, gayunpaman, ay nananatiling hindi nabigla at tinawagan ang numero pabalik. Ipinaalam sa kanya ng isang opisyal sa kabilang dulo na ang isa sa mga bilanggo ay gumawa ng isang pekeng tawag gamit ang isang pekeng numero ng telepono. Nang malaman ito ni Bill, napuno siya ng galit at inutusan ang mga opisyal na ikulong ang bilanggo. Bilang parusa, pinili niyang brutal na lagyan ang ulo ng preso ng 3 balde ng kumukulong tubig. Nang maglaon sa araw na iyon, dumating ang gobernador upang talakayin ang nagbabagang isyu ng tumitinding karahasan sa bilangguan. Inutusan niya si Bill at ang kanyang accountant na wakasan ito at binalaan sila na tatanggalin sila sa trabaho kung mabibigo silang gawin ito sa loob ng susunod na 2 linggo. Sa sobrang galit, nagpakawala si Bill ng paninira sa gobernador habang umaalis siya, hindi napigilan ang kanyang pagkabigo. Sa kabila ng babala ng gobernador, si Bill ay nananatiling matigas ang ulo at hindi natitinag sa kanyang pagnanais na mapanatili ang kontrol sa bilangguan at magpataw ng kanyang sariling tatak ng hustisya. Bilang bahagi ng kanyang baluktot na paraan ng pagpaparusa, inutusan ni Bill si Dwight na palabasin ang mga bilanggo sa mainit na init ng bakuran. Gaya ng nakagawian, ang mga bilanggo ay magulo at masungit, hindi pinapansin ang mga utos ni Bill na sumisigaw sa megaphone. Gayunpaman, nang ipahayag niya na ang isa sa kanila ay pipiliin upang sumailalim sa kakaibang operasyon, karamihan sa kanila ay tumahimik. Pagkatapos ay pinili niya ang bilanggo na dati nang nagsalita ng masama tungkol sa kanya, at siya mismo ang nagsagawa ng brutal na operasyon sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang itlog.
Matapos makumplito ang malagim na pamamaraan, hinugasan ni Bill ang kanyang mukha gamit ang dugo ng biktima, na nagpapakita ng kanyang lubos na kawalan ng pagsisisi at baluktot na pakiramdam ng kasiyahan. Patuloy pa rin niyang kinakain ang itlog at burat ng biktima, na isinasaalang-alang na ito ay pinagmumulan ng enerhiya. Sa sumunod na eksena, binisita ni Bill ang mga bilanggo na nagpapagamot sa klinik, kasama ang kanyang kinunan ng itlog. Habang sinusuri niya ang bilanggo, ipinaalam niya sa doktor na magsasagawa sila ng pagkuha ng itlog sa lahat ng mga bilanggo mula sa susunod na araw. Nang maglaon ng gabing iyon, nagmumungkahi si Dwight ng isang solusyon upang mapabuti ang kakilakilabot na pagpapanatili at mga kaso ng karahasan ng bilangguan kay Bill. Iminumungkahi niya na tahiin ang lahat ng mga bilanggo ng magkakasama mula sa bibig upang makabuo ng isang napakalaking centipede na tao, na magsisilbing pangwakas na pagpigil sa krimen. Inihayag din ni Dwight na nakipag-usap si Daisy sa mga direktor ng pelikula ng Human Centipede Part 2, na kinumpirma na ito ay medikal na tumpak. Gayunpaman, nakita ni Bill na imposible ang ideya, kaya galit niyang tinanggal si Dwight sa kanyang posisyon. Bilang paghihiganti, binato ng huli si Bill ng mga kalapastanganan bago umalis sa kanyang opisina. Ikinagalit ito ng sadistang warden kaya hinawakan niya ang kanyang megaphone at nagbubuga ng lahat ng uri ng pang-iinsulto at paninira, kahit na walang nakikinig sa kanya. Pagkatapos, si Bill ay nagkaroon ng isang nakakatakot na bangungot kung saan siya ay napapaligiran at sinasalakay ng mismong mga bilanggo na kanyang inabuso at pinahirapan. Sa kanyang panaginip, siya ay humihingi ng awa, na nagpapakita ng kahinaan, ngunit ang kanyang mga paghingi ng tulong ay walang nakikinig habang siya ay brutal na hinahawakan ng preso na dati niyang kinunan ng itlog. Kinaumagahan, nagising si Bill sa balita na si Tom Six, ang direktor ng The Human Centipede Part 2, ay darating sa bilangguan. Bumalik din si Dwight at gumawa ng pangwakas na pakiusap para kay Bill, na isaalang-alang ang kanyang ideya para sa isang centipede na tao bilang isang paraan upang hadlangin ang krimen at karahasan sa bilangguan. Nangako siya na siya mismo ang aalis sa kanyang trabaho kung hindi ito gagana. Sa pagdating ni Tom, nabuksan ang talakayan tungkol sa centipede na tao. Nagpapakita si Tom ng isang detalyadong ulat na inihanda ng isang surgeon mula sa Amsterdam upang ipakita ang medikal na katumpakan at pagiging posible ng ideya ng centipede. Sinusuri ng doktor ng bilangguan ang ulat at kinukumpirma ang bisa nito, na nagpapaliwanag pa kung paano gumagana ang centipede. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Bill at sinabi niyang oo. Sa susunod na eksena, nagpasya si Bill na ipakita sa mga bilanggo ang nakaraang 2 pelikula ng Human Centipede bilang isang babala para sa kung ano ang darating. Kapag natapos na ang pelikula, pumasok siya sa silid at isiniwalat na ang lahat ng mga bilanggo ay sasailalim sa parehong pamamaraan. Ang paghahayag na ito ay nagdudulot ng matinding kaguluhan habang ang mga bilanggo ay nagsimulang kumilos ng marahas. Hinabol nila sina Bill at Dwight sa kanilang opisina, kung saan binugbog nila si Daisy hanggang sa mawala ng malay. Mabilis na tinawagan ni Dwight ang mga armadong sundalo bilang isang emergency backup habang si Bill ay nakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Sa kalaunan, ang backup ay dumating at namamahala upang pagsamahin ang lahat ng mga bilanggo sa lugar. Sa sandaling ang sitwasyon ay huminahon, hinanap ni Dwight si Bill at ipinaalam sa kanya ang matinding pinsala ni Daisy. Gayunpaman, nag-aalala lamang si Bill tungkol sa pagkuha ng medikal na atensyon para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay lumabas siya sa bakuran ng bilangguan at ibinalita na ito ay magiging isang buhay na impyerno para sa lahat. Nang maglaon, sinimulan ni Bill ang kanyang plano na gawing isang higanteng centipede na tao ang mga bilanggo. Siya ay pumupunta sa bawat selda, pinatahimik ang bawat bilanggo at pagkatapos ay dinala ng mga gwardya ang mga bilanggo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa medical ward kung saan ipinaliwanag ni Bill ang detalyadong pamamaraan sa doktor. Sa panahon ng operasyon, binanggit ng doktor na ang isa sa mga bilanggo ay may sumasabog na pagtatae, kung saan masayang iminumungkahi ni Bill na isama siya sa preso na kinunan niya ng itlog kanina. Bukod dito, ang mga hindi katugmang bilanggo ay binaril at pinapatay sa panahon ng proseso, dahil hindi sila umaangkop sa mga kinakailangang gawain. Kinalaunan sa araw na iyon, binisita ni Bill at Dwight si Daisy, na ngayon ay nakomo. Iminumungkahi ni Dwight na dalhin siya sa isang mas mahusay na ospital, ngunit iginiit ni Bill na panatilihin siyang malapit sa kanya.
Kinabukasan, sabik si Bill na gawin na ang centipede na tao sa bilangguan na gaganapin sa bakuran kung saan maari itong masaksihan ng gobernador sa kanyang pagbisita sa bilangguan. Inutusan niya ang kanyang accountant na gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Sa sobrang excited, nagpakasawa sina Bill at Dwight sa kaunting role-playing, kasama si Bill na nagpapanggap bilang gobernador at binabati ang sarili sa ideya. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Dwight na siya ang orihinal na nakaisip ng ideya. Nang maglaon, dumating si Tom sa bilangguan upang siyasatin ang operasyon ng centipede na tao. Habang naglilibot sa mga selda, nakatagpo ang grupo ng isang inmate na hindi matatag ang pag-iisip na kumakain ng sarili niyang dumi at nagnanais na maging bahagi ng centipede. Galit na galit si Bill at agad siyang pinagbabaril, dahil ayaw niyang may makaranas ng kasiyahan mula sa nakakatakot na parusang ito. Pagkatapos, ang tatlo ay nagpapatuloy sa operating room kung saan isinasagawa ang operasyon. Pinagmamasdan ni Tom ang mga bilanggo sa death row na pinuputol at tinatahi para sa tinatawag na espesyal na proyektong ito. Siya ay naduduwal at nagsusuka dahil sa kakilakilabot na tanawin. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang gobernador sa bilangguan upang makita na sina Bill at Dwight ay mukhang labis na nasisiyahan sa kanilang sarili. Siya ay nagtatanong kung ano ang kanilang ginawa upang gumawa ng gayong matinding pagbabago sa kanilang saloobin, kung saan ipinaliwanag ni Bill na nakamit nila ang isang bagay na mahusay at kakaiba. Pagkatapos ay dinala ang gobernador sa isang malaking bakuran kung saan nakadisplay sa harap niya ang isang 500 katao na ginawang centipede. Labis na ipinagmamalaki ni Bill ang kanyang nilikha, ngunit nalungkot si Dwight nang malaman niyang aksidenteng naisama si Daisy sa centipede. Higit pa rito, nakagawa din sila ng human caterpillar sa pamamagitan ng pagtahi sa mga bilanggo sa death row at sa mga may habang buhay na sentensya. Gayunpaman, hindi tulad ng centipede na tao, ang mga paa ng mga bilanggo na ito ay pinutol na naging dahilan upang hindi makagalaw at parang uod. Ang gobernador ay lubos na nabigla sa kanyang nasaksihan. Kasunod nito, dinala nila siya sa silid ng klinik kung saan nananatili ang isang preso na natapos na ang sentensya sa bilangguan. Sinasamantala ni Bill ang pagkakataong ito upang ipakita ang mga post-minor na pinsalang natamo ng mga bilanggo, na nagpapahiwatig na ito ay isang makataong paraan upang parusahan sila. Gayunpaman, ang gobernador ay natakot sa kanyang nakikita at nagpasya na si Bill at Dwight ay dapat parusahan ng parusang kamatayan. Naramdaman ang panganib, sinubukan ni Bill na ibigay ang sisi sa kanyang accountant, ngunit hindi nakinig ang gobernador. Sa sandaling umalis siya, napagtanto ni Bill ang bigat ng sitwasyon at isinasaalang-alang ang paggawa ng hindi may isip. Sa susunod na segundo, nagbago ang isip niya at itinutok ang baril kay Dwight, sinisisi siya sa lahat. Ngunit nang malapit na niyang hilahin ang gatilyo, pumasok ang doktor sa bilangguan at nagsimulang tumawa sa kanilang nabigong pagtatangka. Si Bill, na puno ng galit, ay binaril ang doktor at pinatay siya kaagad. Sa kabilang banda, ang gobernador, pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, ay bumalik sa bilangguan na may hindi inaasahang pagbabago ng puso. Naniniwala na siya ngayon na ang kontrobersyal na parusang iyon sa mga bilanggo ay iyon ang kailangan ng Estados Unidos, at sinasabi pa niya na ito ay maaaring mapalakas ang kanyang mga pagkakataon na mahalal bilang Pangulo. Bago umalis, binabati ng gobernador si Bill, na gumanap ng mahalagang papel sa pagsasakatuparan ng parusang human centipede. Sa sobrang kagalakan, ipinagdiwang ni Bill at Dwight ang kanilang tagumpay, lubos na batid na ligtas na ang kanilang mga trabaho. Gayunpaman, habang sinusubukang angkinan ni Dwight ang pagmamay-ari sa ideya, mabilis siyang pinatahimik ni Bill sa pamamagitan ng pagbaril at pagpatay sa kanya, upang makuha niya ang lahat ng pagmamay-ari para sa kanyang sarili. Sa huling eksena, nakita natin si Bill na nakatayong nakahubad, nakatingin sa napakalaking centipede, sumisigaw sa kagalakan sa kanyang matagumpay na tagumpay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.